Grabe, ang dami po naming na-collect na order ngayong 224 batch. Mapapasana all ka talaga. Pero bago po kayo magsana all, lalong-lalo na po yung mga kapwa ko online seller. Alam nyo po ba na ibang-iba po yung sitwasyon po namin last year sa ngayon? Dahil last year po, hindi po kami makapag-post ng paninda po namin dito sa Chloe Chloe. Sa kadahilan ng nagkaroon po kami ng violation sa dami po ng aming pinupost. Pero hindi lang po yun. Alam nyo po ba, nung kasagsagan po ng pandemic, ay hindi na po kami nagbenta dito sa page po namin. Tinigil po namin halos isang taon ang mind game po namin at wala rin po kaming live selling. 4 years na po mula po nung pandemic ay hirap na hirap po kami kung paano po namin ibebenta ang mga damit dahil ang priority po na bilhin ng mga tao ay mga pagkain, alcohol, face shield at face mask. Ang dami na rin po naming diskarte na ginawa kung paano po ba kami makakabenta. Alam nyo po ba na nagbenta na rin po kami ng mga basahan, katol, kandila at kung ano-ano pa para lang makasurvive po kami araw-araw. Akala ko po tapos na po ang pagsubok namin dahil nalampasan po namin ang pandemic pero hindi pa po pala. Dahil nung sinimulan po ulit namin ang mind game dito sa Chloe Chloe, sa higpit po ni Lolo Mets ay nagkaroon po kami ng violation. Yung hirap po namin nung pandemic ay mas malala pala. Nung at-risk na po yung page namin. Alam nyo po ba na yung 31 balutan na pinupost ko po ngayon ay umabot po kami sa 2 balutan lang po ang pinapak po namin. Ganyan po yung tumal na napagdaanan po namin. Napakalaki po ng expenses po namin monthly at bawal po tayo mag-delay ng pasahod. Kaya ang ginawa po namin ay naging rotation po ang pasok nila. Kaming mag-asawa naman po ay sa personal expenses po kami nagbawas. Mabuti na lang po talaga at sanay na sanay po kami sa pagtitipid. Mula po ng pandemic ay negative na po yung sales po namin. Yung puhunan po namin noon compare sa ngayon ay napakalaki po ng diferensya. At yun po yung mga nawala sa amin dahil sa mga pagsubok po na pinagdaanan namin. Kung sa ngayon ay dumadaan po kami sa maraming pa-order, expected na po bilang isang online seller na matagal na nadadaan pa rin po kami sa tuman. Kaya tayong mga online seller, pag dumating man po yung araw na dumami po ang ating mga pa-order, ay wag pa rin po tayong pakampante. I-promote pa rin po natin ang ating mga paninda dahil hindi po natin namamalayan dumadami na po tayong mga online seller. Kapag lumaki na po ang kita mo, ay wag mo rin lalakihan ang expenses mo. Okay na po tayo sa pakurot-kurot lang dahil deserve naman po natin minsan ang gumastos. Iwasan lang po natin ang maging maluho dahil lagi pong tatandaan ang tumal ay laging andyan. Kaya wag ka pong malungkot kung nakakaranas ka ngayon ng tumal. Dahil ang sitwasyon mo ngayon ay naging sitwasyon din po namin. Hindi lang po minsan kundi maraming beses na po. Kaya kung nakakakita ka po ng mga online seller na nagpo-post na marami pong pa-order, wag kang ma-down, mawalan ng pag-asa at sumuko. Ma-inspire ka po sa kanila, aralin mo yung mga diskarte nila. Tapos pagsamasamahin mo doon yung mga diskarte na kaya mo. Hindi ko po sinasabing gayahin mo yung isang online seller dahil may mga online seller na ayaw po nilang ginagaya sila. Ibig ko pong sabihin, kunyari yung isang online seller napakagaling mag-live. Yung isa naman po ay napakagaling mag-promote ng mga paninda. Yung isa naman po ay napakamura yung paninda niya kaya nakaka-sold out. Doon ka po ma-inspire, subukan mo, kayang-kaya mo yan. Yun lamang po, bye-bye!